Welcome back to my channel. So ngayon guys is medyo sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung bulsa ko guys. So eto na yung actually last year pa dapat to eh. Nagpapa-renovate kasi ko ng bahay. So eto yung day 1 niya. Tingnan natin yung video kung ano yung natapos ng day 1. So dito guys, unti-unti na nilang nililigpit yung mga gamit namin. So ngayon namumroblema nga sila kung saan ilalagay yung mga gamit namin kasi lahat nga siya is babaklasin, lahat gigibain. So ngayon, isa-isa nilang tinatanggal yung mga gamit sa loob ng bahay. So ngayon sabi ko, yung harapan namin is wag munang baklasin para meron silang tutulugan at saka meron silang pag-i-stayan. Yun kasi sa harap namin is yung pinakatindahan namin tsaka yung pinakatambayan. Lagay ng mga laruan ng anak ko. O yan, katulad niya yung mga bike na yan. Yung mga pinaglalaroan ng anak ko, yan, andyan siya. Pero ngayon tinanggal din kasi pag inilabas yung higaan namin at ilagay dyan, wala na talaga siyang space. So yan lang kasi yung space sa aming bahay. Magkakadikit lang kasi yung bahay ng kapatid ng tatay ko. So halos 2 di pa lang yung pagitan namin. Ayan, dyan na rin inilabas yung sa kusina namin. Yung mga platera ng mga plato. So medyo nahirapan sila maglabas ng mga gamit kasi nga late lang yung space ng bahay namin. So kung nakikita nyo sa video guys, ganyan lang po kaliit yung bahay namin, simple lang. Wala naman din kasing permanenteng trabaho yung aking nanay at tatay, kaya yung bahay namin is talagang simple lang talaga. Yung tatay ko dati siyang gwardiya sa school, pero nag-resign na siya kasi medyo mahirap yung trabaho niya doon. Lalo na panggabi ang duty niya. Tapos yung nanay ko naman is nasa bahay lang, meron siyang maliit na tindahan na pinaiikot lang araw-araw. Tapos ako na yung nagdadagdag ng panggastos nila sa Pilipinas kasi andyan yung 2 kong anak, dyan sila sa nanay ko. So sila yung nagpabantay, sila yung nag-aalaga, sila yung nag-aasikaso sa pag-aaral. At ayan na nga, hindi na nga sila magkanda o gaga kung saan nila ilalagay yung mga gamit kasi yung pinag-stayan ng mga gamit is maliit lang din ang bahay, maliit din ng space. Buti na lang dito sa sala nila is walang mga gamit na nakalagay. Kung meron man siguro at isinantabi na lang muna nila siguro. So ayan, kasi hindi sila makakapag-start kung maraming gamit sa loob ng bahay kasi matatapunan siya ng mga alikabok, ng mga buha-buhangin. Ayan. So ngayon nag-umpisa na silang magbaklas sa bubong. So guys, kung nakikita nyo, napakadali lang magbaklas, no? Pero napakahirap magpagawa ng bahay. Kung gaano kadali ang magbaklas ng bahay, parang parang laruan lang na itinapon, Pero ngayon, ang hirap magpagawa ng bahay. So kailangan mo ng mga gagawa, materyales pa naman ngayon guys is sobrang mahal. Buti na lang is andyan yung pamangkin ko, yung hipag ko tumutulong maghakot-hakot ng mga bagay na so bawas trabaho sa mga manggagawa. At ngayon yung nanay ko nga naman ay busy din dyan sa tindahan, nag-aasikaso ng mga pagkain or merienda ng mga manggagawa. Ang manggagawa pala ay 5, isang mason, isang karpintero at saka 3 labor. Tapos merong mga tumutulong dyan na hindi kasama sa bilang, pero dahil sa tulong nila is napapadali yung paggawa. So bali renovation lang pala yung pinapagawa ko guys kasi half body lang yung bahay namin, so parang i-continue lang tapos may konting pagbabago lang. Palilipat ko lang yung ibang pintuan kasi ayoko din ng tapat-tapat na pintuan base nga sa kasabihan sa Feng Shui. At yan nga pala yung dating kwarto ng aking anak. At ngayon nga ayan, nabaklas na yung ibang yero. Ayan, yung ibang bubong na baklas na rin pala siya at unti-unti na siyang hinahakot sa labas. At dyan nga pala sa labas guys, maliit lang din ang space, so nakisuyo na lang kami sa aming kapitbahay na kung pwede, doon na lang namin itambak yung mga nabaklas na yero, mga kahoy. Kasi wala talaga kaming pagtatambakan kasi yung kalsada is tabing bahay na lang namin. Isang hakbang lang is kalsada na talaga siya. So yan nga, nagtulong-tulong na sila mabaklas lahat yung bubong para nang sa ganun na yung mapabilis na.
Kasi pag matagal kasi or ilang araw pa siya abutin is mas lalaki ang gastos. Kaya sabi ko sa kanila is tamang kilos, tamang gawa para rin sa ganon ay mabilis matapos. Yan palang bahay namin guys is 14 years old pa lang ako niyan. Kasi dati ang bahay talaga namin is parang bahay kubo lang. Ngayon nag-improve siya na naging half body, half plywood. Pero ngayon dahil 2 dekada na nakakalipas, medyo hindi na maganda yung mga plywood niya. Binubukbok na siya. So nangangamba yung pamilya ko na baka isang bagyo na lang itangayin na yung bahay namin. Kaya ngayon pinag-ipunan ko talaga siya since nandyan naman nakatira yung mga anak ko. Sabi ko ipaparenovate ko yung bahay namin. Pero dapat gusto ko masunod yung mga design na gusto ko. Kasi meron akong design na pinalagay sa kanila na gusto ko. So sabi nila sige kung ano daw ang gusto ko masusunod. Kaya ngayon, ayan, inumpisahan na nga nila. At halos matatapos na nga ang pagbabaklas na ng buong araw. Ayan, marami din silang binaklas, yung dingding, yung bubong, at saka yung mga anik-anik na nasa loob. Nakikita nyo, kitang-kita na talaga yung nasa loob. So, ilan silang nagbaklas dyan? Siguro mga nasa 6 or 7. Maliit lang yung bahay namin guys, kaya simple lang din yung paggagawa ko. Ayoko din naman kasi ng bonggang-bongga kasi ilan lang din naman kami nakatira dyan sa loob. Yung tama lang ba? Kung ilan kami is parang sapat lang ba? So bali may 2 kwarto yan, sala, isang banyo, maliit na kusina at saka isang dirty kitchen. At dun sa sala namin is nandun yung tindahan at saka yung tambayan namin. So yun, pwede kami dun magpahinga kung gugustuhin namin. Yung kwarto na pinagawa ko is sapat lang para sa 2 kong anak. Isa sa 2 kong anak at saka sa isa sa nanay at tatay ko since wala naman ako doon. Kaya 2 kwarto lang din yung pinagawa ko dahil yun lang din ang kasya sa space ng bahay namin. Hindi naman kasi ganun kalakihan yung bahay namin katulad ng nasa katabing bahay namin. Kasi nga, yan na lang din kasi yung space na pwede namin kuhanin. At saka hindi na rin namin pwedeng palawakin kasi wala nang magiging daanan sa gilid namin yung mga kapitbahay namin. Pati na rin kami. Kaya yun, ganyan na lang siya. Hindi ko na siya pinalawak. Kung ano na lang yung kinatatayuan ng bahay namin is idediretso na lang hanggang sa bubong. So kung nakikita nyo, may mga ilang gamit pa sa loob ng bahay namin kasi nga wala sila mapagpwestuhan ng gamit na yan. So hahanap pa sila ng space kung saan pwedeng itambak yung mga gamit na yan. Kasi nga maliit lang yung space ng bahay namin. So siguro yung higaan na nakikita nyo is ilalabas na lang sa terrace namin para doon na lang ilagay. Kasi nga, yun lang din ang kasya doon sa space na yun. So, mahirap talaga magpagawa ng bahay or lalo na kung renovation lang kasi wala mapaglalagyan ng gamit ng bahay. Kung meron man, nakakaya naman makisuyo sa mga kapitbahay na doon itatambak yung mga gamit namin. Kaya ngayon, nandyan muna siya habang naggagawa sila ng mga paghuhukay. So, siguro, pagka mga maglalagay na ng division is aalisin din yan. Hahanap lang siguro muna sila ng space. So, yung anak ko, hindi nga mapakali kung ano nangyayari sa bahay namin. Kanina pa siya tingin dyan. Kanina pa rin siya nagtatanong sa kapatid niya kung ano nangyayari sa bahay namin. Akala siguro niya ay sinisira na yung bahay namin ng ganun-ganun lang. Nabakbak na rin pala yung ibang parte ng flooring ng bahay namin. Ayan, kasalukuyan na nga nilang inuumpisahan baklasin yung mga simento kasi gusto ko pataasan ng konti kasi medyo pantay na siya sa kalsada. Nangangamba kasi kami na baka pag umulan at hindi namin tinaasan yung flooring is papasukin kami ng tubig. Kaya sabi ko bakbakin na lang at taasan ng konti yung pag-flooring nila. Kaya ngayon ayan, unti-unti na silang nagbabaklas ng mga flooring. Mahirap din magbaklas ng flooring kasi matigas siya guys. Kaya dapat talaga is mayroon kang gamit na pwedeng pambasag sa kanya. Pero dahil wala kami ng machine na yun is mano-mano na lang binabaklas yung sahig. So, nagpapasalamat pala ako sa Panginoon kasi nakaya ko na magpagawa or magpa-renovate ng isang bahay na hindi ko akalain. Akala ko kasi dati wala akong kakayahan na magpa-renovate ng bahay dahil single parent ako. Ako ang nagpapaaral sa mga anak ko. Hindi ko alam na kaya ko palang magawa itong mga ito. At isa na rin pala ito sa mga request ng magulang ko is mapaayos yung bahay namin gawa nga ng medyo hindi na maganda yung bubong niya, yung mga kahoy niya, yung mga kinakapitan ng poste. So nakakatakot nga baka biglang bumuhos yung malakas na bagyo is matangay na talaga yung bahay namin. Mas lalong mahirap kung hindi pa namin ipa-renovate ngayon. Kasi malapit na naman ang tag-ulan, mahihirapan na naman sila. Actually tumutulo-tulo na nga yan kapag panahon ng tag-ulan. Kaya medyo nahihirapan na din sila sa
sa panahon ng tag-ulan. At gano'n na rin, natatakot sila kasi minsan hindi natin inaasahan ng bagyo, dumarating ng bigla-bigla. At ayan na nga, dumating na nga yung mga ibang materyales. Nakikita nyo guys, yung kalsada is katabi lang namin. So ngayon nakiusap na lang din kami sa kapitbahay namin na dun itambak yung mga hollow blocks at yung iba naman ay dito sa loob ng bahay na ginagawa. So yun guys, hanggang dito muna ang day 1 natin at bukas i-update namin kayo sa day 2 kung ano na ang natapos nila.